Ang San Pablo Regional Trial Court ipinagpaliban muna yung paglalabas ng warrant of arrest laban sa negosyante na si Charlie Atong Ang. Bakit kaya? Ating alamin yan sa ulat ni Bombo Grant Hilario. Ipinagpaliban muna ng San Pablo Laguna Regional Trial Court ang pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa negosyanteng Charlie Atong Ang. Ito mismo ang kinumpirma ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez sa kanyang inihayag patungkol sa nakabibing isinampang kaso sa korte. Anihaya na defer at hindi mo na maglalabas ng arrest warrant ang nasa korte alinsunod sa inihayang motion ng kabilang kampo. Naghain kasi ng motion to suspend proceedings ang pugating si Atong Ang ayon sa natong tagapagsalita kung kaya't wala pa itong inilalabas na warrant. Ito'y kakaiba kumpara sa ibang mga korte na siyang nauna na nga nag-issue ng arrest warrant laban kay Ang sa kaparehong mga kasong isinampa ng prosekusyon laban sa kanya. Ang mga korteng ito ay ang Regional Trial Courts ng Santa Cruz, Laguna at Lipa City sa Batangas. Nagniyan ating pakinggan si Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Isa po doon ay Santa Cruz, Laguna, RTC, the RTC of Lipa City, Batangas, and then one in San Pablo, Laguna. Sa Santa Cruz, Laguna po na case, trial has already commenced. The warrant of arrest was issued, as everyone knows, last January 14, 2026. For the case in Lipa City, Batangas, the warrant for that case has been issued or was issued January 16 of this year. Similarly, trial has commenced in that case. As for the pending case in San Pablo, Laguna, we informed the public that the issuance of the warrant of arrest was deferred by the court following a motion to defer or suspend proceedings by the accused. Ibinahagi naman ni Prosecutor General Richard Anthony Fodulyon ng National Prosecution Service na bukod sa pagpapaliban ng pag-i-issue ng arrest warrant, naglabas ang naturang korte ng kautusan. Ipinag-utos sa kanya nito na isumite ang mga ebidensya pa at maging o pati ilang counter affidavits ng mga respondents habang nasa kagawaran pa ang reklamo o isinasagawa pa lamang ang preliminary investigation. Narito naman ating pakinggan si Prosecutor General Richard Anthony Fodulyon ng National Prosecution Service. Now, itong sa San Pablo, ang sinasabi ng korte dito, nag-file ng motion to defer yung mga akusado at parang determination of probable cause. Meron bang sapat na ebidensya para itong mga tao na to ay usigin o sampahan ng kaso. Kaya ang naging order o direktiba ng court is isubite ng department, no, hindi lamang yung ebidensya na nagpapatunay na sila ay dapat sampahan ng kaso, hinihingi rin ng husgado rito pati yung mga kontrasalaysay na isinumite dito sa amin nung time na nagko-conduct ng preliminary investigation. Dahil rito'y ipinaliwanag pa ng opisyal ang proseso ng korte lalo na partikular sa usapin pag-i-issue ng arrest warrant laban sa isang akusado. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fodulyon, kasunod ng formal maisampa sa korte ang kaso, may ilang araw ito para suriin ay ipinasang impormasyon. Sa loob ng 10 araw, tutukuyin ng korte kung may sapat bang dahilan at basehan upang ito'y maglabas ng arrest warrant. Muli, si Prosecutor General Richard Anthony Fodulyon. Okay, kapag ang kaso, final mo na yung information, no? Like, so, the panel of prosecutors came up with its resolution. Kasabay nun, kung halimbawang ang recommendation is for indictment or pagsasampa ng kaso, isasampa yung information dun sa husgado. Kapag dumating yun sa husgado, ang husgado ay merong 10 araw upang ito'y pag-aralan, tingnan, suriin, at alamin kung merong basihan para mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung nakikita ninyo kahit pa yung ibang information sa Santa Cruz, sa Lipa ay na-file noong December pa, siguro because of the intervening holidays and then the time that is given to the court to evaluate whether or not there is basis to issue warrants of arrest, lumabas lamang siya noong Enero. Ang pugantay si Charlie Atong Ang sa kabila ng mga arrest warrant inisyu ng korte ay kasalukuyan pa rin pinaghanap ng mga otoridad. Naharap siya sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Nag-uulat live para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Bust Radio!
Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.